Okay, so now we're going to continue our discussion about the lesson 8, the world of ideas. So this is the part 2 of our lesson, the world of ideas, or this is the continuation. So the globalization of religion. Religions played important roles in bringing about and characterizing globalization. Among the consequences of this implication for religion is that globalization encourages religious pluralism. So ngayon may nabanggit dyan na pluralism or religious pluralism. Una sa lahat, kumbaga iko-connecta, yung globalization sa religion, Since tayo ay nasa makabagong panahon na, para bang modernize na rin yung way or yung paraan din ng ating paniniwala, So, ngayon, dito, globalization daw encourages religious pluralism in a way na kapag sinabi natin pluralism, active engagement with and acceptance of diverse religious beliefs and traditions coexisting within a society. What does it mean? Kumbaga, regardless kung ano yung iyong paniniwala, kung ano yung iyong reliyon, groups from different faith engaging in meaningful, respectful cooperation to find a common good. Halimbawa, may kaibigan ka, na iba yung kanyang reliyon. Okay? So, ngayon, ikaw bilang Catholic, and then yung kaibigan mo, Christian din naman siya, related sa iyong paniniwala, but the thing is, iba yung kanyang sekta. Let's say, ano bang ating pwedeng maibigay, let's say, born again Christian. Okay? So, ngayon, since may kaibigan kang born again Christian, tapos yung born again Christian mo, nag-share sa iyo ng Word of God, na ganito yung way para maligtas ang tao ganito, na tanggapin mo si Jesus Christ, etc. Manampalataya ka sa kanya, mga ganun. Now, the thing is, since kaibigan mo siya, kumbaga magiging open ka, sabay, kahit hindi naman kaibigan, My point is, yung sa pluralism, religious pluralism, na pwede mong i-accept yung kanyang sinasabi, or pwede kang maging open. Okay? Na, nga, ganyan nga pala yung paliwanag, sa Biblia, na ganun dapat ang gawin, etc. Yan. So, that is the moment, okay, or that is the idea na sinasabi nating religious pluralism. Okay? So, yun. Religion, religions identify themselves in relation to one another. Pero kung titignan ninyo, pluralism, ibig sabihin, iba-ibang relihiyon. Pero ang point niya, kung lalaliman nga natin is, nagkakaroon tayo ng engagement or sabihin na nating pagiging open, acceptance dun sa iba-ibang relihiyon. Now, religions identify themselves in relation to one another and they become less rooted in particular places, okay, because of diasporas and transnational ties. So, given na naman yan kasi dati, mas sabihin na natin na subjective or ano ba yung mas tamang term doon sa gusto nating iparating. Yung parang mas dominant, yung Christianity sa ibang region of the world, like sa West, somewhere on that. Ngayon, pagkalipas ng panahon, nung nagkaroon ng mga colonialism, pati sa Asian countries, napakalat yung Christianity, Christianism. Kaya nga, di ko lang sure kung nasabi ko na to sa inyo, maaari, na dati, tayo, mga Pilipino, ang ating paniniwala when it comes sa Supreme Being is tinatawag nating animism. So, naniniwala tayo na ang mga nakapiligid sa atin, like mga inanimate object, has the spirit, So, kumbaga yung bato, ano pa nga ba yun? Basta kung ano man nakikita sa paligid, puno, etc., even hangin, kalangitan, tumingala ka pa lang, So, kumbaga, makikita natin na yun ay parang Diyos, animism.
Yun yung paniniwala ng sinaunang mga Pilipino. But noong dumating yung mga West, yung mga Spaniard, American, etc., mga ganun. Pero particularly mga Spaniard, di ba? May tuturing natin West, So, na-open up, na-introduce yung Christianism. And that is why nakalagay dito, and they become less rooted in particular places, hindi lang mang sa West, kundi sa ibang panig, maging Asian, of diasporas and transnational ties. Globalization further provide fertile ground for a variety of non-institutionalized religions, manifestation for the development of religions as political and cultural resource. Okay, next na kaagad, Actually, ito yung ating mas bibigyan ng emphasis. Perspective on the role of religion in the globalization process. Ano ba yung parang mga, sabihin na natin perspective, Una, modernist perspective, in connection sa religion in the globalization. Its views is that all secularization would eventually look alike. By the way, kapag sinabi natin secularization, di ba, pagka secular, para bang relating to the worldly, not specifically religious, parang ganun, Secular nga eh. So, parang walang pakalam sa relihiyon, Parang ganun. Now, nakalagay dito is views that, or its view is that all secularization would eventually look alike and the different regions would all end up as the same secular rational philosophy. It sees religion's revival as sometimes being a reaction to the Enlightenment and modernization. Alright? So, what does it mean? So, pwede nyo i-take down notes, Pagka sinabi natin modernist perspective. Modernity promotes individualism and rationalization. Okay? Take down notes na lang yan, Yung word or keywords na individualism and rationalization. Kumaga ng kapalabihan sa modernist perspective. Okay, so bago ko explain, dito sa isang reference, basahin ko lang, Globalization acts as a catalyst for secularization. Parang dahil ng globalization, nagiging force siya, okay, for secularization. Okay? Which, contrary to expectation of total decline, forces religions to modernize, adapt transnational structures, and engage with pluralism. So, may nabanggit, na parang modernize, minomodernize yung religious beliefs, yung paniniwala, mga ganyang bagay. So, kung titingnan natin, sa modernist perspective, ang binibigyan nga emphasis is yung individualism and rationalization. Di ba pagka sinabi natin individualism, mas focus sa individual, hindi dun sa collective behavior or collective people, I mean, yung group of people, kundi individual, sarili mo lang, So, base sa'yo, Then, rational or rationalization, ibig sabihin, more on logical. Ibig sabihin, mas nagiging logical ka. Halimbawa, yung sa KMJS. So, di ba, nung dati, pagka nakakapanood, halimbawa, tayo, bilang mga Pilipino, So, nanonood sa KMJS, yung mga kababalaghan, So, which is yung parang kalimitang pinapalabas doon. Okay? Ng kababalaghan. So, ngayon, um, kapag kami gano'ng mga palabas, so automatic na naniniwala tayo na, oo nga, nakakatakot naman. Yun ang mga comment. Na, oo nga, baka aswang nga yun, mare, Or, halimbawa, yun ay tikbalang or kapre or something, di ba? Or supernatural entities. Parang yun ang automatic na response natin or comment, Every time na makapanood tayo ng mga ganon. But, the thing is, di ba, kalaunan yan, dumating si Ed Kalawag, yung mukhang, ewan. Anyway, pero huwag natin bulaan. Um, Doon, may eksena sa, tawag dito, nawala tuloy ako. Sa KMJS, in which parang dinadabang noong
scientists, physicists, or even mga video editor or what, ano, yung kay Ed Calawag or yung mismong something supernatural, ano, na nangyayari, na sasabihin na, edited lang yan. Yan ay pusa lang, hindi naman yan aswang na gumagapang sa inyong bubong tuwing gabi, ano, di ba? Mga ganun baga. Di pala, kapre pala yun, mga ganun yata. Mga gumagapang, ewan ko. Ano. Pero, yun, kumbaga nakikita natin, ano, kung ikumpara natin dati, parang madali tayo maniwala. Pero dahil may mga ini-interview na at may mga patunay na ganito na, di nga to totoo. So, parang na-modernize yung ating paniniwala ano sa mga supernatural beings or something. Parang ganon. Medyo ikinonekta ko lang sa modernist perspective. So, dito naman tayo sa postmodernist perspective. The core value of postmodernism is expressive individualism. So, doon pa lang, para bang subjective ang datingan. Expressive individualism. Kumbaga, para sa iyong sarili, paano mo nakikita yung spiritual things or yung relihiyon, ano? Parang ganun. Paano, yun nga, expression, ano? Expressive individualism. The most modernist perspective can include spiritual experiences, but only those without religious constraints. Postmodernism is largely hyper-secularism and is joined modernism in predicting and eagerly anticipating the disappearance of traditional religion. No, para bang, um, yun nga, hyper-secular ka na, no? So, para bang wala kang pakialam sa reliyon or kung ano mang kinagisnan mo nung kay bata pa, halimbawa, na nag-open up sa iyong mga magulang na ganito dapat ang panawalaan when it comes sa religious beliefs, ano, or sa mga spiritual things. In this case, sa postmodernist perspective, para bang pinatutungkulan dito yung spiritual experiences, ano, na base sa iyong sariling spiritual na karanasan, ano ba yung iyong na-feel, ano? Ano ba yung iyong conviction about sa kung ano man, ano? In relation to spiritual or religion, ano? That's the thing, ano? Sa postmodernist perspective. So ngayon, ito, yung keyword sa postmodernist perspective, pwede nyong ilagay na it promotes a pick and choose spirituality. Okay? Pick and choose spirituality. Kumbaga, pwede nyong i-take down na allowing individuals to construct personal identities free from traditional constraints. Sabi nga natin, wala kang pakalam sa kung ano yung kinagisnan mo. Okay? Kumbaga, may sarili kang identities at doon ka naniniwala, ano, based sa iyong experiences, ano, something subjective, ano, ang datingan. Para sa iyo, religion is no longer bound to specific geographic location, institution, and cultures. Kumbaga, may sarili ka, ano, na paniniwala. Kasi nga, hyper-secular yan. Okay? So, ngayon, masabi ko lang to sa inyo, no, mga student. Alam nyo, personally ako ay Baptist, no? Bilang, yun yung aking relihiyon. So, Christian siya, para siyang, para siyang born again Christian. Pero, to be honest with you, hindi naman ako ganun ka-active na matagal ng panahon, ano? Sa pagiging Baptist. And I admit that, ano? And, sinasabi ko lang to. Now, nung dati, nung kasing edad nyo ako, or let's say, 1 year, okay, younger sa inyo nung dati, no? Let's say, mga 13 years ago na yon. So, bago ako tumuntong ng college, di ba? Sa simbahan kasi pagka mga ganun, yung talagang medyo deboto ka talaga sa katuruan sa Biblia. So ngayon, sabi ng kapatiran ko ay, mag-ingat ka sa mga prof or instructor, ano? Kasi secular yan, ano? Kumbaga nagtuturo na para bang inilalayo ka sa Diyos, parang ganun. So tumatak yun sa isip ko. Hanggang sa ngayon, ako naman ay instructor na, no? Baligtad na, no? So ako na, no? So ako na yung prof. Ngayon, para sa akin, ano? Gaano man kalalim, kalawak yung ating nalalaman sa mga bagay-bagay, ano? In terms of scientific or
something empiricism, So, nawa ay hindi mawala yung ating paniniwala na yun nga nag-exist yung Diyos, So, ganun pa rin, 'di ba? So, yung pananampalataya sa kanya. Yun lang naman yung ating masasabi. At hindi natin yun iniwawala. And hindi ako nagtuturo na walang Diyos, kundi merong Diyos. Okay? So, yun lang naman. Siningit ko lang naman yun, Okay? Kahit na sabihin na natin, hindi ako active sa church na or what, mga ganun baga. More on spiritual things kasi yung ating focus. Now, hindi sa religion, Kasi pwede kang maging spiritual pero hindi ka religious or vice versa. Pwede kang religious pero hindi ka spiritual. Okay. So, dito naman tayo sa next. The pre-modernist perspective. It is best represented and articulated by the Roman Catholic Church, especially by Pope John Paul II. The Pope's understanding is drawn from his experiences with Poland, but it encompasses events in other countries as well. Each religion has secularized in its own distinctive way, which has resulted in its own distinctive secular outcome. So ano ba daw tong pre-modernist perspective? Pwede nyo i-take down notes to ha. Religion as original globalizer. I repeat, religion as original globalizer. So meaning, spreading ideologies across vast geographical areas and connecting diverse culture. Meaning to say ganito yan, in the case of Pope John Paul II, noong 1979, during his first pastoral visit sa kanyang homeland, which is yung Poland, ay nagkaroon siya ng malaking contribution, Kumbaga, sa kanyang visit, he had a profound impact, inspiring hope and unity and contributing to the eventual downfall of the communist regime. All right? And the rise of the solidarity movement. So, kumbaga, he played a key role in the peaceful transition to democracy in Poland sa pamamagitan ng kanyang mensahe or messages of freedom, human rights, and solidarity resonated deeply with the Polish or mga Poland, Polish people, fueling a spirit of resistance against the communist regime. So, yun yung ating binabanggit dyan. Na dahil ni Pope John Paul II, nagkaroon siya ng contribution para yung pagkagapi ng kanyang countrymen sa Poland ay mawala yung tanikala, sa kamay ng sistemang komunist. Okay, or communism. Kumbaga, ay naging demokrasya na siya dahil ni Pope John Paul II. So, yun pala yung pre-modern perspective. Ginagamit yung kasangkapang relihiyon sa globalization. Kaya pala siya sinabing original globalizer yung relihiyon. So, ganun pala yun. So, dahil nga, si Pope John Paul II, siya yung parang tumatayong puno ng Katoliko. Siyempre, kapag ka Pope ka, ikaw yung parang pinakamataas sa Katoliko, sa buong Katoliko, Yun. Pero hindi ka naman Diyos, yung bang pinakamataas lang na ikaw yung nagmamanage, sa kalipunan ng buong Katoliko sa buong mundo. Alright. Now, okay na tayo dyan sa pre-modernist perspective. I think, let's go to the next. Ito, nakalagay naman yung secularization. Ito naman ay nabanggit natin kanina na sabi nga natin, relating to the worldly, Secularization is understood as a shift in the overall framework's human condition. It makes it possible for people to have a choice between belief and unbelief in a matter or in a manner hitherto unknown. So, yan naman ay ating nabanggit na nung kanina. So, let's proceed to the next. Basahin ko lang to, Transnational religion and multiple globalization. Pag sinabi natin globalization, pinag-combine siya ng globalization and localization. Kumbaga, adapting to new local environment
through technology and media. Para bang pinatutungkulan dyan na para makasabay ka sa local or new local environment, kailangan gumamit ka ng teknolohiya or media, no? Na binabanggit natin yan. So, adapting to new local environment through technology and media. Yun yung globalization. Kaya pansinin nyo, halimbawa, kapag ka matatanda, hindi na ganong nakakasabay sa mga makabagong teknolohiya, ano? Kumbaga, basta sila naniniwala, ano, sa mga AI. Kasi nga, in the first place, nung panahon nila, wala naman totaling mga computer or cellphone or gadget or something yun nga technology na gano'n ano AI. So kaya parang bawat makita nila, oo nga no, ganun pala yun. Okay, madali silang mapaniwala when it comes to that. Okay, pansin nyo naman yun. Now, throughout the 20th century, migration of faiths across the globe has been a major feature. One of these features is the territorialization of religion. Parang kumbaga nagkalat, okay? From one place to another, ano? The appearance and the efflorescence. Ang alam ko, pagka sinabing efflorescence is the action or process of developing. In other words, parang nagbo-bloom, no? Nagbo-blossom siya, no? Okay, umuusbong, yumayabong, ano? Efflorescence of religions, tradition, in places where this previously had been largely unknown or were at least in a minority position. Kasi nga dati, alam nyo, yung mga relihiyon, ano, sa ating bansa, let's say, mga Iglesia ni Cristo, mga Protestant, o kung ano man yan, ano, hindi pa ganoong ka-well-known, ano. Alam mo, more on local lang, ano, yung Iglesia ni Cristo, ano lang yan, sa buong Pilipinas lang dati, ano, okay? Pero nung kalaunan, tumagal yung panahon. Maging sa ibang bansa, may iglesia na rin ni Cristo, knowing na nag-originate yan sa Pilipinas, ano, sa pamamagitan ni Felix Manalo. Okay? Parang ganun, siya yung nagtatag, ano. Naalala ko yung kwento ni Felix Manalo, ano. Siya daw ay parang, ano no, parang Adventist or related to that, ano. Kumbaga, iba yung relihiyon niya, pero nangyari sa kahuli-hulihan, tumiwalag siya sa relihiyon niya at nagbuo ng sarili. Okay, which is yun nga, Iglesia ni Cristo. Okay. So anyway, pero hindi natin pag-usapan yung ibang usap na history din ng mga ibang religion. So next, transnational religion is a means of observing solution to a newfound situation that people face as a result of migration, and it comes as two quite distinct blends of religious universalism and local particularism. So, it is possible for religious universalism to gain the upper hand, whereby universalism becomes the central reference for immigrant communities. Okay? In such instances, religious transnationalism is often depicted as a religion going global. Yun yung binabanggit kapag transnationalism. Ano? Yung religion daw, uh, tawag dito, going global. Ano? Sa katulad nga, sinabi ko kanina, yung Iglesia ni Cristo, dati local lang siya, ngayon nagiging global na. It is possible for local ethnic or national particularism to gain or maintain the most important place for local immigrant communities. Dito naman tayo sa baba, transnational religion is used to describe cases of institutional transnationalism, whereby communities living outside the national territory of particular states maintain religious attachment to their home churches or institutional. Para bang pinapalagay dito sa transnational religion ay kahit nasaan mang lupalop ka ng lugar, ay pinapractice mo pa rin or nagiging connected ka pa rin doon sa relihiyon na kinabibilangan mo. Let's say, for example, born again Christian ka, and when the time comes na nagpunta ka ng ibang lugar na malayong lugar at tumigil ka doon, para bang maghahanap ka ng church na born again. Okay? Para tuloy-tuloy yan. Yung pag-attend mo sa service, ano, ma-practice mo yung relihiyon. Ano? So, indigenization, hybridization, or localization are processes that register the ability of religion to mold into the fabric of different communities in ways that connect it intimately with communal and local relations.
Okay, next. So dito, meron tayong tinatawag na forms of localization. Ito na yung last, ano? Explain natin ng simple at madali na lang, ano? We have here indigenization. Pagka sinabi natin indigenization, it adopts global religious ritual, expression, adapting them into a specific local culture. So dito naman sa definition sa ating handouts, is connected with the specific faiths with ethnic groups, whereby religion and culture were often fused into a single unit. It is also connected to the survival of particular ethnic groups. What does it mean? Halimbawa, katutubo. Kasi we're talking about indigenous. Ano? So, di ba, pagka indigenous, mga katutubo, ethnic groups, mga ganon. Okay? Halimbawa lang to ha, for the sake of example. Halimbawa si Carrot Man. Okay? Kilala nyo ba si Carrot Man? Baka hindi, ano? Kasi medyo matagal na yung kwento na yun sa KMJS. Kumbaga gwaping siya, no? Or parang artistahe ng mukha, no? Ni Carrot Man. Pero siya ay katutubo. Carrot Man kasi lagi siya nagdadala ng carrot, ano, dun sa basket, ano? Abang yun. Kasi nga, bukid eh. Tapos yun, katutubo. Regardless kung katutubo hindi. Pero bukid kasi siya nakatira. So ngayon, yun, nakuha na siya ng picture, tapos yun, sumikat siya. Pero sa ngayon, parang wala nang balita doon, ano. Kukunin yata sana yun ng artista dati, naalala ko. Pero hindi ko na alam kung anong balita sa kanya, no. Okay, doon sa eksena dati, sa KMJS. So ngayon ganito, example si Carrotman, bilang indigenous or bilang katutubo, ano, 'di ba? Ang ginagawa nila ay parang sinasayawan nila yung mga inani nilang palayan, okay, para pagpapakita ng magkaroon ng swerte, ano, okay, or maayos yung harvest, ano, something ganon. So, part yun ng rituals ng mga katutubo. So, yun, nakabahag, ano, yung suot nila, ganyan. Alam ba, si Carrotman, pagka biniland natin yung paniniwala ng Christianity sa kanyang paniniwala, ano, na imagine nyo na lang, si Carrotman ay nagdadasal na kagaya ng sa Christian, ano? Okay, pwedeng nag-sign of the cross or yung hindi man sign of the cross, nakatungo at nakapikit, ano? Parang gano'n, na pagpapakita ng Christianism, no? And also siguro, pagbabanggit din ng Jesus Christ, ano? Kasi nga, yun yung essence ng Christianity. Okay. Now, my point is, para bang bineblend or ano ba, ina-adapt, ano? Ini-infuse yung relihiyon sa ethnic group. At yun ang yun ang tinatawag nating indigenization. Okay na yun. Ano? So much for that. Vernacularization involved the rise of vernacular language, endowed with the symbolic ability of offering privileged access to the sacred and often promoted by empires. Ano naman to, no? Blends universal religious or cultural ideas with local language. Kumbaga, para maintindihan mo yung sacred text o religious text, so ita-translate mo siya into local language. Halimbawa, Quran. Ewan ko kung anong pagkaka-translate sa Quran, kung Arabic or something. I don't know kung ano nakapaloob, ano. Kasi hindi naman ako nagbabasa ng Quran, ano, since ako'y Christian. Pero may mga nababasa-basa ako ng mga salita. I mean, di ko lang alam kung ano yung parang official kasi na version, ano, ng Quran, kung ano ba. Kung ano yung pagkakalengguwahe nun. So ngayon, ang gagawin dyan, example Quran, halimbawa, Arabic. Hindi ko lang sure, nanguhula lang ako. Halimbawa, example lang to. Halimbawa, kung Arabic man or what, ano. Um, yun yung original na parang text ano sa Quran. Ngayon, para maintindihan siya, ita-translate siya siyempre sa local language na Tagalog. So, ganun lang naman kasimple pagka vernacularization. Local language, ano? And kung palalalimin ko pa, no, siguro, pero ewan ko kung ganun pa rin naman yun. Ibig sabihin niyan, ano? Yung tipong, alam ba, merong passage sa Holy Bible, Biblia, na para bang mahirap maintindihan, ano, on the spot, ano? Kasi nga, gumagamit ng figurative speech or something malalalim na salita, no? Or, yun nga, sabihin na nating metaphor, ano? Okay? So, in that way, merong magta-translate sa iyo locally na, ganito ang ibig sabihin niyan. O, ganito ang katuruan dyan. Ano?
So, yun pagka vernacularization. Pero more on ano yan eh, parang nagtatranslate lang sa local language, sa vernacularization. Hindi naman interpretation. Ang aking panghuling sinabi lang yung part na interpretation, which is parang medyo malalim na part na yun. Ano? Okay? So, yun. Next, nationalization connected the consolidation of a specific nation with particular confessions. Puro letter N, ano? Parang magkaka-rhyme. Consolidation, nation, confessions, ayan. And has been a popular strategy both in the Western and Eastern Europe. So what does it mean? No? Kapag sinabi nating nationalization, intertwines religious or cultural practices with national identity, serving as a basis for nation formation on legitimacy. What does it mean? Sa nationalization, paano ba ang pinatutungkulan dito na, halimbawa sa England, so yung church doon, tinatawag na Church of England. And based sa kanilang official website, ang information or details about that is that yung Church of England is church for all, online and in every community in England and across Europe. Para bang nire-representa ng Church of England yung country nila na England. Okay, nationalization. Kaya yun, ganun kung tawagin siya, no? Okay, parang makikita mo kalimitan, no? Ng mga tao doon ay kung ano mga religion ng Church of England na yan, ano? Parang doon sumisimba. Okay, kasi nga nire-represent niya na para bang yun yung identity or national identity. Okay? Parang ganun, ano? Pagka nationalization kung tawagin natin. Next, transnationalization complemented religious nationalization by forcing groups to identify with the specific religious traditions of real or imagined national homeland or to adopt a more universalist vision of religion. Pagka sinabing transnationalization sa ekonomiya, di ba? Yun na ibinabanggit natin dati na, no? Sa ekonomiya, yung tipong kumpanya siya, tapos pwede siya mag-operate sa ibang bansa, ano? Parang ganon, applicable siya na mag-operate sa ibang bansa. By the way, ito naman, nabanggit na naman natin tong transnationalization kanina, ano, dun sa intro natin, ano, yung minakalagay na, di ba, transnational religion is a means of describing solution to a newfound situation that people face as a result of migration, and it comes as two quite distinct blends of religious universalism and local particularism. So, transnationalization, um, blending home host cultures. Ang pagkakaintindi ko dito is ano, yung tipong, halimbawa, yung iyong relihiyon is Sabadista, no? O maiba naman tayo para iba naman relihiyon, no? Kumbaga, kahit nasa ibang lugar ka, yun nga, parang pinapractice mo pa rin yung ganun sa Badista or something ganun. Or, nag adapt ka sa ibang relihiyon. Okay, na kung ano yung dominant na relihiyon doon, ano? Maaari mong, alam na yun, ano? Let's say, for example, sa Muslim country, Arab countries, ano? Parang ganun. So, kahit paano, ay pag-aaralan mo yung konting about sa kanilang relihiyon para hindi mo ma-violate yung mga rules nila, no? Kasi konting mali mo lang, ano, nabawal pala yung ganito, ano, sa mga Muslim, ano, sa Arab countries, so, siyempre makukulong ka or mapaparusahan ka, ano. So, ayun, transnationalization. So, nagkakaroon ng blending home, host cultures, ano. So, ganun lang naman yung paliwanag dyan. Okay? That's all for now sa ating second part ng The World of Ideas.